Isang buwan makalipas ang pananalasa ng bagyong Ulysses, unti-unti na bumabangon ang mga residente ng lungsod ng Marikina mula sa mga iniwan itong pinsala. Kaya naman muling nagpaabot ng tulong ang opisina ni Senator Bongo para sa kanila. Narito ang report. Isang buwan matapos ang pananalasa ng bagyong Ulysses na nagdulot ng pagbaha, hindi pa rin makalimutan ng mga residente ng Marikina ang pinagdaanan nila. Kung nakikita ko masyado ng mabilis yung tubig sa pag-akyat at feeling ko aakyat na sa second floor namin, nag-decide na kaming umalis na sa second floor. Dumaan kami sa bintana ng bahay namin, tapos umakyat kami sa bubong. Nung malakas na yung paglabas namin, hindi namin nakalain malakas na yung bagyo. Lumalaki na yung baha. Bumaba kami sa cover court hanggang dito na yung tubig. Ang pangyayaring nasaksihan ko doon, mga nagre-rescue na mga kapitbahay namin kasi mga rescuer hindi na kaya eh. Nakikita ko po yung mga nakakaawa kasi humingi sila ng tulong. Inabot po ng tubig ang cover court ng Malanday, kaya kami po ay muling lumikas sa Malanday Elementary School. Si Nanay Virginia Mendoza, noong isang araw lang nakabalik sa kanilang bahay na nasira ang bubong dahil sa lakas ng hangin ng bagyong Ulysses. Kaya naman sa ikalawang pagkakataon, binalikan sila ni Senador Bongo para muling abutan ng tulong dahil marami pa rin ang bumabangon hanggang ngayon. Namigay ang senador ng mga grocery pack at pagkain sa higit 2,000 mga residente. Dahil nariyan pa rin ang banta ng COVID-19, namigay din siya ng mga gamit para maiwasang mahawaan ng virus at vitamins na pampalakas ng kanilang resistensya. May mga nakatanggap din ng bisikleta at tablets na magagamit ng mga mag-aaral na anak ng mga benepisyaryo. Mga kabataan, mag-aral kayong mabuti. Ito lang po ang puhunan natin sa mundong ito, edukasyon at makapagtapos kayo. At konsuelo sa inyong mga magulang na halos nagpapakamatay para lang po mapaaral ang kanilang mga anak po. So, mag-aral po kayong mabuti, mga kabataan, para naman po sa inyong kinabukasan niya. Naroon din ang National Housing Authority na nagbigay ng tig 5,000 piso na pandagdag ng mga residente sa budget na pagpapaayos ng mga nasira nilang bahay. Pero dahil karamihan ay mga nanay ang tumanggap ng pinansyal na tulong, bukod sa materyales para sa pagpapaayos ng kanilang bahay, isinama na rin sa kanilang bibilhin ang panlaman tiyan ng pamilya. Gusto kong bilhan ng andoks yung mga anak ko para makakain naman ng masarap. Gusto kong mapag-ulam yung mga apo ko at yung mister ko ng manok kasi paborito nila yon. Sardinas na may gulay. Parang hindi na gumastos pa ng Yung sinigang na bangos, bibili ako bago ako umuwi. Pangarap ko, favorito ko po yung sinigang na bangos. Bukod sa Malanday, sabay rin ang pamimigay ng assistance ni Senador Go at ng National Housing Authority sa mga evacuee sa Concepcion Elementary School, H. Bautista Elementary School at Nangka Elementary School. Ngayon lang po nakita ang senator na bumababa talaga sa amin. Talagang ramdam mo yung niya, may malasakit siya sa tao. Senator Bongo, maraming salamat sa lahat ng tulong sa aming lahat, hindi lang sa akin. Maraming salamat at pinuntahan mo talaga kami dito para makita ang sitwasyon namin at pangangailangan namin. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil binibigyan mo kami ng atensyon. Binisita rin ni Senador Go ang mga vendor sa pamilihang lungsod at nag-abot ng ayuda sa 1,443 na mga tindera sa palengke.